JP. I like this. Maayos ba ang audio ko? Can you come again? Ilang days ka sa Europe? 24. 24 nga. 24 ka talaga. Lagay mo muna yung breakdown ng 24. Hala, Ang arte. Gamitin mo sumay ka. Hola, ¿qué tal? Ano ba? Nag-start kami ng Madrid at Barcelona. Siguro na yun. 14 days. Okay. Or 12 days. Tapos nag-Paris ng 4 days. Tapos Geneva. Ay, Switzerland kasi nag-Interlaken, yung mga ganun. Okay. Bakit yun yung mga napili mo? Countries. So may kasama akong friend na hindi pa nakakapag-Europe. So kasama yung Paris dun sa itinerary. Tapos ako gusto kong mag-Spain kasi never pa nakakapag-Spain. Tapos yung Geneva, dahil may friend kami na nakatira sa Geneva, so libre na accommodation. Galing. Tama. Ang mahal-mahal sa Geneva, so kailangan natin makatipid. Gano'n kamahal? Yung Big Mac ay, laging Big Mac yung ano eh. Alam niyo ba yun? Yung batayan? Oo, Big Mac lagi yung batayan kapag kung gaano kamahal yung isa or kamura yung isang country. Talaga ba? Yung Big Mac ay pambili ng iPhone, mga ganun, sa Geneva. Correct me if I'm wrong. Pero ang mahal talaga, promise. Sabihan mo naman kami kung ano, wag mo naman ipagkait. Hindi ko maalala kasi hindi ako bumili, ang mahal eh. Ano yung taxi? Nag-Uber ba kayo? Oo, kasi tatlo naman kami, so Oo. share. Like, ito na yung kape na lang. Oo. So, yung Amerikano sa Geneva ay 7 francs. So, 7 times 67. Ako pa ba? Ganun siya kamahal. Pero sa Paris, saka sa Spain, para mga 4 euros lang, ganyan. Pero pagdating ng Geneva, ginto. May Parang taga-Switzerland ba dito? Oo. Kasi ang daming mga ka-eme ngayon. 95,000 tayo. Yes. Naubos yung tickets natin for live recording in less than 1 hour. Sila yung mga totoo. Yung walang trabaho. Walang kaibigan. Yung screen time nila, 24 hours. Oo. Mga ganon. Sila yon. Nakaganon talaga. Yun. So sila yon. Tapos marami pang gustong makapasok. Pero tignan nyo nga naman. Ang init. Kasi Ang init sabay-sabay humihinga. Pero maraming galing sa ibang bansa. Oo. Oo. Meron dito galing taga-Pasig. Pasig, San Pablo, Laguna! Yes! And yung iba parang Toronto lang ata. Toronto na. Nag-jeep sila eh. Oo, Galing Toronto. jeep. Oo. Sina Jazz tsaka si Allen, sila yung mga ka-eme na nakasama ko nung nag-tip ako. Yung nabudol mo ng i-makeup Nag-wake up ka. ako. Kung nasa Toronto kayo, gusto yung pa-makeup. Sobrang random. Tapos merong galing Dubai. Tapos ikakasal. Yes, kakasal na sila in 2 weeks. Ninong ka daw. Hindi na ganun sa ninong kanina eh, no? Saan pa galing yung iba? Sa malayo. Quezon Well, Province. Saan sa Quezon Province? Candelaria. Akala mo naman alam. Ano pang malayong pinanggalingan? Basta alam ko pinakamalayo or country, the Republic of Pasig. Tsaka meron pa sa Discord pa rin, tsaka sa Zoom. Ilan tayo dyan, Gio? 100. 102,000 tayo sa Discord. Tapos lahat ng mga nagpunta sa live recording today ay merong free drink from Basta Cafe. Tapos, sino nga ulit yung mga first time dito sa Basta? Oh, thank you guys. Bakit ngayon lang? Oo nga eh. Pero anyway, pag-usapan natin ngayon ay travel memes kasi nga kakagaling namin ng travel. Okay, sige. Pakilala muna tayo. Ako si JP at masaya ako na nandito kayong lahat. Ako si Tonet at mas masaya. At ito ang Walang Kwentang Podcast! presents Travel Memes. Naalala ko yung start ng mga travel memes natin. Nagkwento agad tayo about travel, pero hindi natin nakwento kailan tayo nag-start mag-travel, ano ang nag-udyok, ganun. Anong mga learnings? Yes. Tari ng learnings. Learnings. So, ang podcast ay magiging 700 Club Asia muna for tonight. Konti lang nakagit sa 700 Oh my Club God. Asia. Pero yung iba tumawa lang para lang. Oo. Hindi maano. Baka Para sabihin. teamwork, ganyan. Unity. Yung first kong out of the country ay 2013 sa Moscow, Russia. Ay, agad? Mm-mm. Yabong naman. Totoo nga, dahil sa festival. Film festival. May ano ba doon? Moscow May International. visa ba? Meron. So, kaya ako nag-Moscow, Russia dahil for Moscow International Film Festival. Di ba bawal nga bakla doon? Bawal ang bakla. Tsaka 411. Vincent!
Nung nag-apply ako ng visa that year, parang meron pang nakapost sa wall na, pero hindi na nila sinusunod na mga requirements. Yung yun nga, LGBT, tas HIV positive people, kasi kailangan mag-submit ng mga, kung ano-anong mga documents. Na health, Oo. So 2012, ganyan. Yun yung last na na-implement ata yung mga ganong requirements. So parang, nung nakita ko yung parang sabi ko, hindi po ako bakla. Ready na ako eh. Parang ganun sabi, hindi ba ako No. Tapos, gaano ka saya yung experience the first time mo? Hindi mo naman first time mag-plane ride. Hindi naman. Hindi naman. Kasi nakapag-tay-tay. Parang oo. Pero yun yung first. Ano yung question mo? Ano nga? Nakapunta ka na Russia, pigin naman. Gaano kasaya yung first time mong mag-travel sa papuntang ibang bansa? Yung first time ko na Ay. Magkano ba natin dito? bentang benta. Thank you ha. Thank you. Ayun. Ano nga? Yung masaya yung yung experience. Kasi nga pag first time mong mag out of the country, tapos wala ka namang ganong klaseng luho or privilege. Meron mga mayaman talaga na yung mga bata. Baby pa lang may passport na. Ako nagka-passport ako parang 2013 lang din. Tsaka yung iba parang, kunyari sa school, saan ka saan kayo nag-summer? Matabungkay. Mansol. Pero yung iba, Bali. Disneyland. Oo, Disneyland. Favorite nilang mga mayayaman. Tapos pag uwi naman, di naman magagaling sa school. May bubo. Tapos manghihingi ng lengthwise. Yung parang, Oo nga, akala wala ba nag-Disneyland sarili. kayo? Oo. Ba't wala kayong pabiling sariling 1/4? Lengthwise. Yung lengthwise, ang May hirap. language mo ba ngayon sa school? May school pa ba? Ayun, so parang di ko naman, and wala akong ganong klaseng privilege as a child. So, pag nakikita mo na lumalampas ka ng Philippine Islands, parang masarap yung feeling na parang, I'm here. Ganon. May lines? Hindi, pero may saya na natudulot na Oo. parang kaya mo namang ma-afford. Basta hindi ka mahirap. Charing Hindi, tsaka kasi, masaya yun feeling ko dahil siya sa film mo. Dahil siya sa short film mo, kaya ka nakapag-travel. Tapos mag-isa ka lang. May Mag-isa lang kasama ako ka. nun. Oh my God. So, yung pera ko noon, as in, savings, ganyan. So, ang kinakain ko lang everyday noon ay shawarma. Masarap ba? Masarap ba siya? Shawarma. Wait lang, libre yung flight mo. Tsaka accommodations. Libre. Sa mga festivals kasi guys, usually kapag hindi bigger festival, sinasagot nila yung accommodations tsaka airfare nung director. Director or producer minsan. Producer or actor. Pero for example, yung mga malalaki, like Cannes, Berlin, Venice, ano pa ba? Yun yung big three. Usually, hindi nila sinasagot kasi parang alam naman nila na kahit anong mangyari, pupunta yung filmmaker. So yung filmmaker naghahanap ng ibang ways para makabili ng sponsor. At tumutulong doon yung Film Development Council of the Philippines FDC. ng travel grant. Pero NCCA din minsan oo. tumutulong. Pero yun nga lang, ang binibigyan ng grant ay director and actor. Producer hindi eh. O ikaw, ano yung first mong country? Ang first kong country ay Singapore. Yun din yung first kong airplane ride. Hindi ka nag-Cebu, ganyan. Hindi kami, Boracay. first ko talaga Singapore. Kasi yun, parang kakagraduate ko lang from college para rin sa short film ko. Anong short? 3 yata na short films ko. Plano, Saling Pusa, tsaka Tumbang Preso. Or It Napanood Feels niyo yun? Ay, may umatang ba dito nung yung short film Ng short screening? film. Or It Feels So Good to Be Alive na experimental. Tapos, pa lang ako noon, 22 or 23 years old. Tapos, kasama ko yung nanay ko. Kasi matatakotin ako. In fact, itong recent trip ko sa Belgium and Germany, sa Dusseldorf and Dortmund, first time kong mag-travel mag-isa. As in, ang mahaba. Oo, ayoko nag-travel mag-isa. Una, matatakotin ako as a babae. Ay, sexist naman pala si Tina. Hindi totoo! Ayoko talaga ewan ko. Pero totoo yun. Diyos ko, naalala ko yung Irreversible. Napanood niyo ba yung Irreversible na pelikula? Hindi, wag lang. Hindi ko alam sa May sila mo nakapanood. Meron sila nakapanood, di ba? Nakakatakot. Parang, basta pag napanood yung Irreversible,
Basta may babae doon na naglalakad mag-isa sa isang, natatakot ako. Lalo sa ibang bansa, ewan ko, feeling ko sobrang matatakotin ko lang talaga. Hindi sa ghosts pero sa mga lalaki. Kaya ba nakikipag-break ka sa train mo? Hindi, totoo. Isa siyang totoong fear ng mga solo female travelers. Tapos, in fact, nung nagbabus ako, so isang tip, so Flixbus guys, sa Europe, parang siya yung mumurahin from one city to another. Tapos, usually, pag ginagamit ko yun, may kasama ako. Pero ngayon na mag-isa ako, pwede mong bilhin yung katabi mong seat for a discounted price. Para wala kang katabi. So, ganun yung ginagawa ko pag nung nag-Flixbus ako dun sa ganun ako natatakot din. Ayokong may Buti tumatabi. na lang mayaman si Tony. Mas mura lang ang Flixbus, ma. Di ba? Mura lang yung Flixbus. Mga 25,000. Sorry. Hindi, di ba? Parang mga lang yung 13 euros, gano'n. Di ba? Parang mga gano'n. Tapos yung katabi ko, binibili ko. Kasi gano'n ako kamatatakot. Alright, Ann Curtis and no other woman. I will buy you your And seat. That's it. Para sa peace of mind ko, sa pag-travel mag-isa. Kasi ayokong... Anyway, tapos yung Singapore, for a short film din. Tapos parang doon namulat yung mata ko sa, masarap palang mag-travel. Lalo pag libre. Totoo. Parang ay malawak pala ang mundo. Oo. Parang yung mga nakita ko nga lang nun, parang Merlion. Tapos, yun lang naman makikita Yung din. Changi Airport. Tsaka yung Esplanade. Is it Esplanade or Esplanade? Sabi nung friend kong taga Singapore, it's Esplanade. Diba? It's Esplanade. So if you say it's Esplanade, you're... Kahit nagtatanong lang ako. Hindi, talagang tumigil pa ako sa iba. Baka may mali. Esplanade kasi din ako na Esplanade dati. Esplanade pala. Ba't naman kasi Esplanade, di ba? Oo. Parang tanga. Ayun. Bobo ng mga Pero yun, tapos, nakwento ko na to dati sa isang travel memes. Nakubusan na kami ng pera ng nanay ko. Sa Clarky, di ba, meron parang lilibot ka. Tapos, syempre mahal yung libot. Anyway, yung boat na nagsasalita. Tapos sabi, on your right, gano'n. Tapos, nakita namin kung magkano. Hindi namin siya afford. Nanay ko, isa pang yun isa't kalahating kuripot yun. So, nandun lang kami sa nakaganon lang kami. Okay, hindi natin afford. Bakit? Tapos, nagkataon, yung bankero, charing bankero. Ronnie Lazaro. Hindi nila gets. Yung bankero, Pinoy. Pinapunta kami na libre. Pinasampa kami na libre. Alam mo yung Pinoy talaga, they will save the day. Pero totoo yan. Totoo. As in, siguro itsura namin from afar, parang, ang inang dudukhan itong dalawa. Parang ingit na ingit sa pinasampa kami ng libre, ma. So, nung pinasampa kayo, may pa, parang hindi, okay lang. May ganon or wala? Knowing mama. Tapos, okay na. Kasi parang yung free day lang namin, parang one day lang. Kasi syempre di na kami nag-extend. Tapos, so yung next, syempre gutom kami. Ang mahal kasi kahit dati sa Singapore, sobrang mahal na dati. Siguro feeling ko may pera naman kami, pero hindi enough na Makabili ng makabili seat. ng ng okay na meal. Tapos, may parang convention center dun sa Singapore. Nakwento ko na ba to sa'yo? May convention center sa Singapore. May food convention. Hindi ko alam paano nalaman ng nanay ko. Ang lakas ng pangamuyin niya. Parang, may food convention dun sa hala, yung free taste talagang naikot namin. Tapos may acting pa Paano kami. nalaman daw? Hindi ko alam. Biglang may food convention na parang iba't ibang food. What if pinatayo yun ng nanay mo para 41 years old pa ako, hindi pa rin umaamin yung nanay ko na eredera pala ako. No? Tagal ma. Tapos, ang dami gusto na may free days. Parang meron pa kaming yung acting-actingan pa na kunyari, tumitingin-tingin? What's this? It's good, May nabusog kami. Kahit tricks, yung mga gano'n. Galing. Minsan talaga, God will provide. Yeah. And mommy will provide. Yes! So ngayon, super saya mag-travel kasi ang dali na talaga. Parang dati kasi, pag kailangan mo ng visa, pupunta ka talaga sa SM Mega Mall. Ngayon, pwede ka na mag-online. Napagod ako sa kwento. Hindi na lang.
Pero anyway. Tapusin na natin. Pero yun, dati parang kailangan talaga ng panahon Yes. at pera. Ngayon, kailangan pa rin ng panahon at pera, pero at least mas pinadali. Mas may opportunities and options. Yes. Pero nakakatuwa nga ngayon kasi parang ang dami ng mga young people na nakakapag-travel. Hindi parang dati na luho talaga siya. Ngayon parang pwede siyang maging part na talaga ng ano mo, isang buong taon. Pero luho pa rin talaga siya. Luho pa rin talaga siya. Pero kailan ang first na matagalang Europe mo? Nung nag-can, nagkatid ako ng can. Taray! Hindi naman tinatanong. Walang banter. Go. So ano to, 2015. Yun yung first kong EU. Parang ano yun, 1 month. Grabe ka mag-travel. 1 month. Tapos more than half nung trip ay mag-isa lang ako. What a privilege to be a man. Wala akong banter. Travels. Uy, pero ano, sa Russia. So nag-attend din ako ng mga talk, ganyan. May isa dong pinalabas na parang short documentary na may dalawang guys na mag-holding hands, naglalakad sila sa streets ng Moscow. Tapos may mga tao na talagang dumadaan sa gitna nila, pag-iwalayin sila, or mumurahin sila, ganyan. Sobrang scary sa Russia. So, yun, illegal maging bakla sa Russia. So, parang may mga kwento nun si Sasha Velour. Parang my favorite. May mga Yeah. kwento siya na nung nag-perform siya or nag-stay siya sa Russia for a while. Kasi tinatawag niya talagang identity. Tapos si Peppermint din, nung nag-layover sa Russia, pinatanggal yung wig niya, yung mga ganon. Sobrang lala. Kasi sobrang nakakatuwa kasi itong recent ko na, na trip, yung Barcelona, I think yun yung isa sa mga pinaka-paborito kong city na napuntahan. Dahil sa isang moment na parang nagde-day drinking kami, manginginom. Oo, grabe sa Spain. Oh, ang mura kasi. Oo. So nagde-day Tubig drinking nila. kami. Oo. Tapos yung lugar kung saan kami Galing lang umiinom. Europe na ganun. Sorry guys. It's been a year. Alam mo yung kay Lea Salong? Intinding-intindi, kitang-kita ko yung struggle, malinaw yung mensahe. It raises yung discussion about abortion. We should finally talk about it and do something about it. Hindi mo nga alam yung pinagdaanan ng isang tao unless you've lived it. Ang hirap maging babae sa Pilipinas. Nangyayari siya sa maraming kababaihan sa Pilipinas pero hindi siya pinag-uusapan. Sobrang happy kami na may ganitong film to talk about such complicated issues. We need to start having these types of conversations. We get a glimpse of the reality of other women. The choices that we have is we don't have a choice. Paano sa mga unfair na bata, 13 years old, na biktima ng isang bagay na hindi nila kagustuhan at all? We're supposed to have this conversation years ago but walang matapang na kayang gumawa ng ganito. Kaya naman talaga sobrang raw and sobrang nanginginig pa rin ako from the experiences ni Sunshine. Kwento siya ng maraming kabataan at mga batang babae na rin. I think it's time for us also to understand na women can dream for themselves. Imagine, as young as 13 years old, how many women experience those kind of injustice. If you teach them reproductive health, sexuality, education, they will become promiscuous. Mali po. Hindi. They will learn how to protect themselves. Even if I'm a feminist, I will never feel what a woman feels. And yun yung power ng movie. May na-feel ako. Lea Salong. Ano yun? Yung 1 year ba siya nawala? Or 1 month lang Oo. sa UK? Nag-London, Tapos pagbalik niya dito, may accent na siya. Tapos sabi niya ganon, Ah, sorry guys, it's been a year. joke lang. Ay, kala ko. Wala akong sinasabing gano'n, Miss Lea Salong. Akala mo naman nanonood. Anyway, so yun nga, yung Barcelona yung isa sa mga naging favorite kong city. Kasi, yun, nung nagde-day drinking kami, so yung location niya, para siyang hood. May mga bata na, amoy na amoy mo yung marijuana. Oo. Bilang sobrang legal naman yun doon. Pero yun nga, parang yung neighborhood na yun, as in, matatakot kang dumaan kasi parang anytime, pwede kang masaksak, ganyan. Actually, hindi ko alam ba't kami doon uminom. Pero yun, parang yun Saan yung sa Barcelona? Naalala mo? Barcelona. Actually, malapit siya dun sa neighborhood ng mga Pinoy. Kasi nakikita namin para uwian na. So, ang dami mga Pinoy na dumadaan. So anyway, so umiinom kami, ganyan. May nakita ko from afar na 2 lalaki na magka-holding hands. Oh yes, totoo. Tapos naglalakad sila, dumaan sila dun sa mga hoodlum, maluma. Dun sa mga lalaki na parang akala ko homophobic. Pero nung dumaan yung dalawa, tapos magka-holding hands, tapos hindi sila tinitignan. Walang kansyon na narinig, parang shit, sana ganito sa lahat. So parang kahit na nakawan ako sa Barcelona, guys. So parang kahit na siya naka doon, parang feeling ko ang safe ko.
Sobrang ironic talaga. Pero grabe, as in, nung nakita ko yan, parang okay. Ang saya na maging totoo sa isang lugar na accepted ka, ganyan. Napansin ko rin yan sa sa Barcelona na parang as in hayag talaga sila. Hayag bata, older people as opposed to kasi ako naman nag-Spain ako pero nag-Andalusia din. So yung Andalusia nasa mas southern part ng Spain. Doon parang dahil probinsya siya, wala ka makikitang nag-holding hands. So nung sa Barcelona parang ang free nila. Nakatuwa. Tsaka yung sa Madrid, minute ko sa Madrid si Mela Habijan. Yes! Si Miss Mela. Tapos parang mayroon siyang sinabi na, ang sarap tumira sa isang lugar na hindi ka natatakot. Oh, nakakatuwa. Tsaka actually nung nasa Barcelona, ako pa yung, pag may nakikita ko naglalakad na magka-holding hands na, meron ako nakita noon na tuwing sila, parang feeling ko mga college students na holding hands, may dala pa silang malalaking bag, ganyan. Tapos ako pa yung tumitingin na parang feeling ko natatakot ako for them, na baka may manakit sa kanila, ganyan. Pero wala, parang ako lang yung nakatingin sa kanila. Hindi ko alam kung open secret. Di ba si Gaudi? Ano? Bakla? Bading! Actually, Oo. so si Gaudi yung Ang chika. Ang architect chika! ng Sagrada Familia. Ang Sagrada Familia na ang chika, next year, 2026, matatapos yung pinakamataas na tower. Pero apparently, In 50 years. pag natayo na yung tower na yun na yung tallest church in the world. Ang tagal nilang gawin. Ay, kakashesta kasi nila yan. Wait, pero totoo, sa Spain, so late sila nagla-lunch, 2 p.m. Late sila nagdi-dinner ng 10 p.m. Naka 10 naman. p.m. Oo. Kasi nakashesta sila ng 4 to 6. Yes, mga ganun. As in, close talaga. Kahit na parang makikita nilang papasok ka na, no. Oo. Yung sa mga dining, Oo. magko-close sila ng gitna, tapos open ulit. So kapag sinabi sa inyo ng mga magulang ninyo na bakit ka natutulog ng alas 4 ng hapon, ma, in Spain, tsaka ang sarap yung Spanish food. Oo. Parang, may napunta naman pala yung pagsakop nila sa mga spices natin. Tsaka apparently, nalaman ko na yung Spain, parang yung mga pagkain, dapat alam mo kung saan siya galing na region sa Spain. Kasi nung unang beses ako nag-Barcelona, mahilig ako sa Spanish food dito sa Pilipinas. You know, Alba. Paella sa catering, ganyan. So, pero nung nag-Barcelona ako, na paella ako sa Barcelona, ang pangit ng lasa. Sa Barcelona. Tapos, yun na yung naging ko, even yung arroz a la cubana, di ba may arroz a la cubana tayo? Yung arroz a la cubana nila sa Barcelona, walang saging. Sa kanila. Sa kanila, walang saging tsaka walang meat. So parang yun na yung ko, na parang, tsaka ng Spanish food, ba't ganito? Pero yun pala, mali yung mga kinakainan ko kasi dapat yung paella valenciana, kakainin mo lang siya sa Valencia. So may New Manila, ha? Ganun pala sila. So parang dapat alam mo. So parang, kaya wala pala masyadong nagbebenta ng paella valenciana sa Barcelona. Ang tawag nila, arroz something. Tapos, daming trivia. Yung paella valenciana, so natry ko siya sa Valencia. Doon ko lang nalaman, una, yung totoong paella valenciana, may rabbit. Totoo Yes. 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 Ang yabang. Totoo nga. Yung totoong paella valenciana, may rabbit pala. Wala naman nagsabi. Pero syempre, kain kami doon. Tapos pangalawa, kapag mapadpad kayo sa Valencia, ang paella pala, hindi kinakain usually ng mga Spaniards. Ay, totoo. ng mga Espanyol sa gabi, lunch siya. It's a lunch food. Pag sa gabi, tapos nagtanong kayo sa mga restaurant na gusto niyo ng paella, tapos sinabi nilang wala. Hindi sila racist. Kasi feeling lagi racist. Hindi, kasi yung lunch nila, yun yung big meal nila. Big meal that nila. day. Tapos yung dinner nila, yung mga maliit na yung mga tapas. Yeah. Lunch nyo orderin yung paella. Dahil nga, yung mga sikat na mga restaurants, kailangan nyo magpa-reserve pa rin. Pero kahit na ang sarap pa rin ng paella valenciana. Merong kaming nakainan kahit gabi. Pero syempre, touristy na. Sinasabi kasi nila, pag nag-serve ng paella yung restaurant sa gabi, hindi siya authentic. Pero may napilit yung isang friend namin na taga Valencia. Or Valencia ba baka yun Valencia? safe yung na-serve. Rat. Pero sa Malta, nung nag-Malta nga dahil for XX Lovers Oo. na May 20 sa Sa Netflix. Netflix! Yes! So, trinay namin yung Yeah. national dish. Parang gano'n, na rabbit. Try ko ba? Ako na-try ko. Hindi ko alam.
Pero kinain mo. Oo, eh, andyan na siya eh. Pero anyway, kwento mo muna yung na-snatch ka sa... So, na-snatch ako sa Barcelona. Hindi sa Paris kung saan Hindi sa in-expect Paris. kong oo. Talagang may magnanakaw. Kahit saan naman. Lang meron eh. So anyway, so sobrang hilig ko nga nagka-travel mag-isa. Itong trip na to, may kasama akong 2 friends. Pero may time na magkahiwalay kami na parang, okay, sana lakad mo, ako dito, ako ganyan. So maghiwalay kami. So ito yung araw na humiwalay ako. Tapos hindi ako mahilig nagtitrend, nagbabas, kasi gusto ko talaga naglalakad. Para kung gusto kong tumigil, ganyan, upo, basa. So ganyan ginagawa ko. Tapos, itong isang beses na to, I think malapit siya doon sa kung saan kami nag-day drink, itong neighborhood na to. So El Raval ba yan? Ha? El Raval? Basta malapit siya sa isang university. Malapit siya doon sa El Raval. yung may kitaring Born. na... El Raval yun. Yes, yun. Yung El Raval, so dati siyang kung nasaan daw nakatira ang mga prostitutes at mga drug addicts. Prostituted women. Ayun, so naglalakad ako nito sa yung sa neighborhood Ako din. ngayon. Wag kasi yung record. Pero ikaw pwede ka. So naglalakad ako ganyan. Tapos may white man, parang lasing siya ata siya. Tapos tinakbayan niya ako. Oh my God! Meron akong binili kasing shirt na locally made sa Madrid. So suot ko siya noon that day. Tapos parang may sinasabi siya, parang ginaganto niya ako, ganyan. Tinuturo niya yung print sa likod. Meron nga. Meron naman. Parang nice, mga ganun siya. Tapos, kinutuban na ako. So, Paano yung kutob? so kinutuban na ako. Tapos, nung sinubukan kong maglakad palayo, pinapatid niya ako. Tapos ginagano niya ako. And then, bigla niyang hinablot niya yung kwintas ko. Ito bago na to eh. Kasi na-FOMO ako. So, hinablot niya. Tapos, nalaglag yung pendant. Saan nalaglag? Pinulot niya, hinalikan niya, tsaka siya umalis. Tapos, broad daylight to. Tapos, may mga tao. Tapos parang in-Espanyol nila ako, hindi ko naiintindihan. So, mas natakot ako. Kasi parang nasa Black Mirror episode. Yung may nangyayari sa'yo, tapos di mo naiintindihan yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo. So, tumakbo na lang ako. Ano sinasabi nila? Hindi ko naiintindihan. What does it sound like? Parang, hola, ¿qué tal? Yun lang alam. Is it atensyon? Pickpocket? Dapat pala sumigaw ako. Ano sabi? Ano ba yan? Pero nakakatawa yung very Wenderamas yung pinapatid ka. Tapos, napatid si JP. Nung una, medyo natakot ako na parang trinay kong laban. Oo. Nanlaban. Kasi baka takot ako. Oo, baka maging kahon ka pa uli. Kwento ka na. I did not. Maging docu kami. JB, baka documentary. Alive. Parang natatawa yung mga friends ko. Tinatanong nila ako parang, anong city pa rin yung gusto mong mag-migrate? Sinasabi ko pa rin lagi Barcelona. Talaga? Dahil dun sa yung nakita ko na 2 guys. Kasi feeling ko yung mga magnanakaw naman, nandun sila lahat. Nandun sila anywhere. Kaya parang kahit sa Switzerland meron, na parang kahit sila na yung happiest country in the world. Sila? Sila. Number 1 sila. Di ba Finland? Finland data. Kasi may ginagawa akong script about the happiest country in the world. Kaya na oh my God, mali na yung script ko. Di ba? Naratal kita. Ibig sabihin. Ako naman, nag-road trip kasi kami from Malaga to Valencia. So, nag-rent kami ng kotse from Malaga. Tapos drive, road trip papunta ng Tapos, nung papunta na kami ng Valencia, nahuli kami. Huh? Nahuli kami ng police. Bakit? Entering at the exit. Sinong mali? Hindi, apparently, Mother's Day nung day na yon. So, merong malaking sa plaza. Parang ang daming close. Pero walang nakalagay na no entry. Asan naman lang nakalagay? So parang, paano na yung malalaman? Ano to, secret ba to? Nag-textan ba kayo? May group chat ba kayo? So, ibababa namin yung gamit namin sa hotel. Pero nakikita na namin, tanaw namin yung hotel. Hindi namin alam paano pumunta. So, ikot lang kami ng ikot. Tapos parang may nakita kami, parang pwede. Pagliko na, sobrang bagal namin. As in, super bagal. Hindi kami harurot. Tapos parang si Rain, yung nagda-drive, parang kinukutuban siya na parang may mali. Kasi parang walang dumadaan eh. Tapos, nung nag-drive na kami, nung nandun na kami sa gitna,
May 4 na pulis. Big scene. Big scene talaga. Kala mo nakasagasa kami ng tao. 4 sila. Parang may 3 lalaki, parang 2 from this side, tapos 2 from this side. Tapos parang kami, ano pa, pababain na ba tayo? Go down to the floor! Atensyon! Tapos, doon ko na-realize na as a person, in times of ganyan, kalmado akong tao. OA ako sa ibang mga panahon. Pero kapag kailangan akong kumalma, Paano ka kalmado Kalmado. dito? Tapos, yung police, hindi siya marunong mag-English. Oh my God, Siya si Rin, so yung friend namin, na producer namin, siya yung pinakakalmadong tao. Parang nung nagpaano si God ng kalma, assistant siya ni God. Sobrang kalmado siya. Tapos yung isa din naming friend, si Rian, sobrang kalma. Walang nag-OA na, Feeling ko, siguro ko nandun ka. Ganun ko, Mian, ginawa ko. Totoo yun. It could happen. So so sabi ni Rin, mali yung pinasukan natin. Tapos pagpasok na Espanyol kami, tapos parang ang sabi lang namin, no habla Espanyol, yun yung mga una nyo dapat, no habla Espanyol. Kaya pala big scene, kasi yung isa lang doon yung marunong mag-English. Oo. So habang kausap na si Rain, so parang we're tourists. Si Rain parang, kung hindi mo kasi tatanong, hindi siya magsasalita. So nag-Google Translate na ako, kung haba nung ko Google Translate. Parang, Tinanggap naman. sabi ko, yung pagka-Google Translate, parang syempre maano niya na parang, sir, we are only tourists. We came from Malaga. We apologize sincerely. Kaya ano sinabi ko sa Google Translate? Sabi ko, read. Ito na. Tapos yung una, hindi ako pinapansin ni Rin. Ito na. Sunod na basa ni Kuya. May PS ka nilagay. PS, you're hot. Uy, Mi, ang pupogi ng mga... Guys! Grabe yung Totoo. mga pulis. So merong As isa, in, I must say... tsaka mga barista. Sabi ko, pwede kaya itong ma-hire sa basta? Ang pogi Ang nila pogi. nga. Hindi malaki tiyan, no? Malaki, hindi protruding yung tiyan. Totoo. Alam mo yung parang mga nagtatalent na pulis? Ganun sila. Sa mga bright on shower pa to. Oo, parang bigla na lang tatanggalin. So, yun. Pagod. After May ganyan nun- din ako na Ay, sorry, go. Go. Tapusin mo na. Yun na yun. And then naalala ko lang kasi yung sa No Habla Español. So yun nga yung kailangan una yung aralin. No Habla Español. No, wala na silang itch. Pampanggenyo yung mga... Meron kasi kinainan. Tapas. So parang pipili ka lang, ganyan. Tapos, nung malapit na ako dun sa counter, may sinasabi yung yung staff. So sabi ko na, no habla Espanyol. Tapos sabi niya, yes, that's English. Like, ano ba sinabi nito? It's self-service. Sabi niya, nag-English pala, hindi ko naintindihan. Kaya ako lang no habla Espanyol. Sabi ko parang, shit, first time ko magamit yan dito. Meron pa isa nangyari sa amin. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo yung blackout sa Spain. Nag-shoot kasi kami ng isang pelikula. Producer ako. Iba yung nag-direct. Sobrang swerte namin sa buong shoot. Una, papunta pa lang yung crew. Nalindol sila sa Istanbul. As in, gumagalaw yung yung Paano? airport. Gumagalaw. Gumagalaw yung airport, ganun. Tapos, pagdating namin doon, yung bus na siraan, parang lahat na. Tapos yung final yung blackout Spain sa and Spain. Portugal. Spain, Portugal, Belgium, some parts of France, ganun. Tapos, apparently, doon sa Spain, wala silang generator. Hindi uso sa kanila kasi sa atin parang pag nasa hotel ka, pag nag-blackout, May may generator after 3 seconds. Doon wala. So, umabot ng more than 12 hours na wala silang kuryente. Pero, sobrang ayos ng sistema. Tsaka hindi nagpapanik yung mga tao. Yung nagpanic, tuwang-tuwa sila. Parang, uy, brown out! Ganun. Uy, bago Parang, to! alam mo Ganun. yung parang nung nag-down yung Microsoft Teams dati, tapos yung mga tao parang, okay, walang trabaho. Sila nag-party sila. Tapos parang, yung mga police na deploy agad, walang traffic lights. Tapos parang gulong-gulo. Kasi first world country Wala kayong kuryente agad. Walang internet, walang signal. Tapos si Narin tsaka Rian, naglalabas sila. So yung laundry. Buti walang naliligo. Sa kulog-kulog yung mga Pero wala silang panic at all. Tapos pagdating sa gabi, may street party sila. Pero nung nagkaroon ng ilaw, walang palakpakan. Di ba Yung parang pag, yung parang kahit tulog
ka, ay, may kuryente na. Or yung kapag maglaland yung plane, magpalakpakan yung mga tao. Mga Very Pinoy lang yan. Very Pinoy. Ah. O yung kakalan pa lang, tatayo na agad. Oo. Tapos magsasalita yung ano, the plane is still... Umupo ka! Pero yon in fairness sa ano, saan? Time's up na ba? Hindi ko sino magaling. Oo nga, 9:30 Oo na. nga. Pero yon isang bansa pa lang yung naano Oo, at natin. least, meron pa tayo. Pero sobrang saya ng ano, parang Barcelona, para siya sa mga bagets. And bagets at heart. Kung napansin mo, yung mga pinupuntahan nating cocktail bars, ano, kahit mga matatanda, mga 60, sa atin kasi kaya sa poblasyon, mostly young people. Pero dun sa Barcelona, kahit anong age mo, merong mga 70 years old, paano nung umiinom sila sa bar in the same bar as the young one. Kung saan uminom sina Pablo Picasso. Picasso naman din umiti. May jowang 14 years old dati. Alam mo ba yun? Oh my God, talaga? Yung kay Nenet tuloy Nanet, yung kay Hannah Gadsby? Gads. Anyway, Hindi sa ko na next maalala. episode, Talaga ba? siguro yung takeaway ko sa trip na to, kapag yung mga Pinoy pupunta sa ibang bansa, lalo na kapag kunwari, first world country, na-amaze tayo lagi sa bare minimum. Like for example, yung pagtawid, yung sa Geneva, yung na-try ko, parang ang layo-layo ko pa, tumitigil na yung mga tao para tumawid yung mga tao. So parang ako, shit, ang galing. Parang na-amaze ako na, shit, tama naman na ganun dapat. Pero pagdating sa Pilipinas, parang kailangan mo siyang hingin. Na parang tumigil ka, dadaan ako, parang ganun. Kasi ngayon, parang yung sa blackout. Yung mga tao, parang feel ko kaya hindi sila natakot, nagpanik. Kasi alam nilang magagawan siya ng paraan. Ayun, parang kung aalis ako ng Pilipinas, Barcelona yung first kong Pupuntahan. dahil talaga, sobrang tumatak talaga sa akin yun, yung Aww. may naglalakad, tapos hindi sila sinaksak. Pero sobrang ganda ng Barcelona dahil kay Gaudi. Sobrang ganda. Sinerge Sobrang... ko yun kung bakla si Gaudi. Kasi never siyang nagkaroon ng girlfriend or asawa. Tapos, yung structures kasi ng architecture niya, walang straight line. Sabi ko, fishy. Ang chika nga si Gwen yun. Ha? Si Gwen, talaga? Talagang binubulong mo parang ano. Oo, hindi. Kasi parang syempre yung time na yun, siguro wala silang terminology or hindi pa part ng ano nila, ng kultura, yung kabaklaan. Parang mas free siguro. Parang, wala. Nagmamahalan kami, ganun. Pero syempre, ano lang yun ang chismis lang yun. Parang historical chismis. Pero kapag sinerch nyo, Meron. hindi sa ina-out namin sila. Sinasabi lang namin na maraming posibilidad. Bukod dun sa Sagrada Familia, sobrang ganda nung Casa Batlló na puntahan mo, di ba? Sobrang ganda nung... Basta yung mga ginawa ni Gaudi, Park Güell yan, puntahan niyo. Ako yung takeaway ko, I think, kasi ito, pangalawang beses ko naman, kung dahil Barcelona yung pinag-usapan natin, or Spain, ako pangalawang beses ko sa Barcelona. Nung unang beses akong pumunta, kasama si Dan, medyo tipid-tipid. Iba talaga pag nagta-travel ka ng bata. Iba yung saya at freedom ironically, ng pagta-travel ng wala kang pera. Parang may ibang saya siyang nadudulot. Kasi nagiging creative paano pagkakasyahin. Pero iba rin yung nabibigay ng kapag meron kang Medyo pera. nakaluwag-luwag ng Nakaluwag-luwag konti. ka. Grabe naman. Grabe. Wala pa talagang si yung- Noah. Ayan na siya. Siya ito na natapusin Oo, na. go. Ayan, dahil nandito na si Noah. So, I think magkakaroon pa ng next. Yes, kasi Barcelona pa lang yung naano natin. So, marami pa akong kwento sa Barcelona. Okay, Ayan, go. so sa mga brands yan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walang kwentang podcast at gmail.com. And if you like this episode and Huwag mo nga raw podcast... hawakan yung cord. Ito ba? So, nakita nyo si Tonetta, hindi ako. Ako kasi ito. Ayan, Ginaganon. If you like this episode and podcast, please subscribe to Ang Walang Kwentang channel on YouTube and Ang Walang Kwentang podcast sa Spotify. We release new episodes Mondays and Thursdays kapag meron kaming na-record na episode. Monday and Thursday yan yung release if ever. Yes. And if you want to be part of our live recordings, subscribe kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. So kapag VVIP kayo, hindi ko na kailangan magbayad ng one-time ticket per recording. So mas makakamura kayo kasi yun, one-time payment, pero for the whole month, pasok na lang kayo ng pasok. Pero ngayon nga, dahil meron na kaming Basta Cafe, pwede na kayong manood ng recordings namin live dito sa Basta Cafe. Medyo siksik yan lang, pero sino bang nagrereklamo? Pero dahil maagang naubos yung tickets, ang gawin natin, kapag VVIP, sila yung mauna. Yes, mga 2 days. Mauna sila ng 2 days para advance ticket selling for VVIPs.
Tapos saka for the rest na non-gay. Yon. Thank you, guys. Ayun. Wala na. Wala na. Ayan, so yung next recording ay, ayan, sina Ina, Milo, and Noah.